Nandito kami sa barangay. Hindi, nagpunta at petisyonan natin si si Tuper, maingay sa gabi. Nagpipirma na kami Ano to? Ano to? Ano ba eh? Dalawa kasabayan ni Gam. May latin. Sa akin sana yun ni JJ. Yan mo na lang sa akin sana yun. Dalawa kasabayan ni Gam. Nagpetisyon kami kasi maingay si Tuper. Ito si Maramara, kababago-bago lang din. Maingay din. Unahin mo muna natin si Tuper i-petition bago ako. Sa kanya yung araw-araw. Normal day siya lang. Taas ng boses niya, no? Loudspeak lagi. Loudspeaker lagi yan. Buti nga may loudspeaker kayo doon sa Papagising ba niya? Sa akin lang sila lang dito lang sa akin nalapit. Akat ako na magtatawag. Gabi-gabi nag-joke niya. Yung kabilang laman. Magkindi kayo dito. Ito na iya. Dalawa na lang mag-asawa hindi pa sumulpot. Lafting kasi ito. Oo. Kaya si Mentoy lafting namin sa'yo. Uy, si Nelson pala hindi ba niyo inanuhan? Alam niya yun. Direct. Si Direk. Petisyonan namin si Mr. D kasi hindi tumaba. Yung yung na lang. Yung isa pa na lang mag-asawa pa. Tuper. Ingay ni masyado. Isa namin si Bungera. Marites ka daw. Marites na sa bungera pa. Pumirma. Pumirma ka dyan. Sino ba talagang nare-reklamo mo? Si Mr. J. kami. Sige, lahat kayo. Okay na. Damay-damay na po. Damay-damay na po guys. Si Nelson nandun pala, uy! Dito! Nelson nandun. Buti ito, sumulpot si Nelson. Nelson. Uy! Pumirma ka dito. Petisyonan natin si Tuper. No, Nelson, alam ka na pasukan mo. Kayo magpabarangay sa atin. No? Ay, nagpabarangay sa Yan si... Nagpala ng reklamo. May ano ka dito. May pabayaran ka sa akin. Dandos pa rin. Sa atin lahat. Okay na lang, hindi mo malain. Nung labting ka dyan. Sabi mo nga, bakit ako naging F dyan? Dapat M ako, tapos nilabting mo ako? Oo. Bakit F daw ako dyan? Babae-babae pa naman yung pangalan niya. Charlene. Magkindi kayo. Bawat pirma may kindi. Ay! Eh, yung dayan mo kasi mo sa Kasi balik kain din yan. Hindi na kayo makabalik. Sabi sila wala sila ng limit. Ang ingay ng mga ano? Papalag yung reklamo na maingay kasi nag-iingay natin. Sabi ni Carto na pala. Consultation regarding sa pagpa-completing, napakaswerte natin at meron tayong nakalaang paparating. Paparating pa lang po yan. At least, ang kagandahan may paparating. May chance. Ay, isa po sa requirements para sa isang proyektong pag-gobyerno ay yung tinatawag na public consultation. Kasi baka may maapektuhan o baka may reklamo. So prior niyan, ang consultation at kayo po yung recipient niyan.
Actually, ano sana yan doon sa, yung ang una talaga naka-program sana yan doon sa, yung nagagawa lang ngayon, yung ongoing. At napakaswerte natin at may ganitong pagkakataon. So, ulit, magandang umaga. Bibigay ko kayo sa taga-planning, ang ating engineer, bata-bata, kwapo. Yun, no? Grabe. May single na to. Ay, wala na, matanda na ako. Ayun ang mga planning ko mga to. Para, syempre, masimento. Then after ito, kusap tayo. Ay, akong project din sa inyo. Salamat. And about yung sa pagtayo nyo ng PDH, tayo na kayo. Ako ay may lupa din, natayo na nila ng bahay dyan. Yun. Kapit ba natin si Kap? Meron ako lang dyan. Anong black? I'm sorry, hindi ko alam ang black, kasi nasa harapan lang. Kapit bahay pala natin si Kap. Alam mo naman, sa akin ang nagpaalam, alam ka naman, tulong sa tago. Dapat sa unahan. Wala unahan. So, nasa unahan po ako. So, engineer, it's your Yun, turn. si Dinir. So, good morning po. Magkakilala ko muna kami. Morning po. Ako po si Engineer Jeffrey De Leon po. Kasama ko si Ma'am Princess Dimas from DPWH Sub-District Engineering Office, Planning and Design Section. So kami po is from Environmental, Social and Right of Way Unit. So kami po yung nagkakandak ng mga consultation meetings every time na may project po si DPWH sa isang lugar. So ang purpose po, bakit kami nagkakandak ng consultation, nabanggit ni Kap na po para ma-inform si barangay at yung mga residente natin na magkakaroon ng project si DPWH. Ang iba po, ginagawa namin ito during planning stage. Sa ganun po, makuha natin yung mga feedback and mga comments, mga recommendations and other concerns po ng mga locals natin. Nung sa ganun, makonsider po natin habang ginagawa yung planning or yung plano ng project natin. So ngayon po, dito kami para i-discuss po, actually dalawang projects po ito. Isa po is, para po silang roads, ano po. Yung isa po is rehabilitation and yung isa po is community. So ito po is lumabas dun sa unang lista ng projects natin for 2027. Yun po yung tinatawag na National Expenditure Program or yung NEP. So last August 11, lumabas na po yung NEP and kasama po yung dalawang projects na ito sa mga listahan ng projects po na lumabas. So ano po ang mangyayari after NEP? Bali after NEP, kapag lumabas na po yung NEP at may mga listahan na tayong projects, ang sunod po is deliberation po sa Congress ng mga projects. And kapag na-approve po ng Congress, doon na po nila magiging HGAB. And after po nun, tataas sa Senate, magkakaroon tayo ng BICAM. And then kapag na-approve na po, for signature po ni President natin, yun na po yung tinatawag natin na General Appropriations Act or GAA. So ngayon po sa NEP, bali, hindi pa po sure na talagang andyan yung project. Pero as early as now, nag-start na po kami ng process, gumagawa ng plano, ng programs and consultation meetings. And then kapag napirmahan po ni President yung General Appropriations Act natin, that's the time na sigurado na po andyan na po yung pondo ng project. So ang GAA po is usually lumalabas late December ngayong 2026 or early January ng 2027. Ganun pa man, maganda po na dito pa lang sa NEP is lumabas na po itong mga projects natin, road projects natin dito sa barangay. So bali, unahin po natin is yung isang project natin, completing o barangay road, Puro Puno, Barangay Alawi, Hauta, at Camarines Norte. So ito po, naka-specify po sa title natin na Puro Puno, Barangay Alawi, Hauta. So kami po ay hindi namin pwedeng ilipat dito sa ibang purok, sa ibang barangay, kundi dito lang po sa Puro Puno, Alawi, Hauta. So nabanggit po ni Kap na ang una po na target namin na location is yung dun sa Alipazan sa may Puro Puno, starting from Nia Road and papasok. Pero may ongoing na po ngayon at patapos na po ata by LGU. So ngayon po, ang ano namin, buti po at pag-coordinate agad sa amin si Kap na may na-propose po agad siyang ibang site na pwede nating paglipatan ng project. So yung budget po or yung cost po ng project natin for that specific project is 9.850 billion. So 9,850,000. So bali yan po is hindi pa nasa-survey. Bali naka-schedule pa lang po ang survey namin sa mga susunod na araw. So maganda po na ngayon pa lang dito sa consultation, yung mga concerns po ninyo is maibigay ko na sa amin. And yan naman po is nakanote sa aming minutes na sa ganun pagbalik namin sa office, may relay po namin dun sa platter dun sa gagawa ng plano ng project. So
So, bali, since ito po ay concreting, ibig sabihin po, gagawa tayo ng kalsada. So, typical po namin na width for concrete road is 5 meters po. 2.5, 2.5. So, if mas lalakad po tayo doon and pabor naman po sa inyo, yun po ang pwede namin po yung consider. Or if 2.5, 2.5 is yun na po yung pinakakaya, and may mga bahay na kung maapektuhan, if mag-expand pa, dun lang po kami sa 2.5. So yung isa rin po yun sa i-consider namin or i-discuss natin ngayong consultation meeting. And then, during survey naman po, is makikipag-coordinate po si DPWH dito sa barangay, and if may mga residents po na nandun sa area during survey, is mag-coordinate din po sa inyo. Nang sa ganun po, is malaman natin yung aling part or aling specific area dun sa Morocuno, yung palalagyan natin ng kalsada. So may kami po dito, may maliit na map. So nabanggit ni Kap, bali yung initial po namin na target is dito sana. Pero ginagawa na po ng LGU. So sinadjust po ni Kap na ito na lang po mga interior roads natin dito sa loob since yun po is developed na ngayon, subdivided na. Yun na lang po yung lalagyan natin ng kalsada ngayon. Ayos. Thank you. So bali ang isa po sa concern din namin, binabaha po ba dito sa area po ito? Saan mo yun? Wala pa man. Kasi wala pang bagyo na dumaan talaga yung si Uwan nung time na yun. Di ba mo hangin yun, hangin si Uwan, so hindi bumaha doon. Putik lang talaga dun. Pero mas maganda kung may May drainage. Kasi po ang budget natin is nasa 9,850,000 na po. Bali, parang hindi po kaya i-accommodate yung drainage natin. Pero siguro po if ever may mga area portion po tayo na kailangan nating lagyan ng mga culvert nang sa ganun yung tubig will pass and through pa din, hindi mabablock yung tubig natin sa isang site. Pwede po natin i-ano yan based po sa survey natin na ikahanda. Bali, ngayon po, if ever po may mga puno pa dito sa area po, malinis na po siya. So if ever, discuss ko na rin po, if ever may mga puno po tatamaan sa project sa DPWH, bali si DPWH po ang nagpa-process po ng tree cutting application and ng tree cutting permit sa DNR. So ang nangyayari po is papa-inventory po namin yan, inventory ni DPWH kasama si DNR, and then mamarkahan po ni DPWH and the DNR yung mga punong tatamaan. Katulad po nung dito sa may along kalsada natin pa San Vicente, may mga puno po kayo dyan makikita na may mga pulang pintura. Ibig sabihin po, tatama po yun ng project. So si DPWH po mag-a-apply ng permit, and then pagdating po sa pagputol, si contractor po, and then turn over po namin sa DNR. So si barangay o si ilong mga residente, gusto i-request yung puno na naputol, pwede po nilang i-request kay DNR. And then, katulad po ng ibang mga projects natin, meron po tayong tinatawag na community-based employment program. So, during implementation, 30% po nung labor force nung kailanganin para sa project is manggagaling po dito sa barangay na Lawihap. So, yung mga gusto pong mag-apply as laborers, workers, pwede po magpalista kay barangay, and then kapag nagkaroon po ng pre-construction meeting, kasi magkakaroon po ng pre-construction meeting, so before po mag-start yung implementation, may pre-construction meeting kasama si contractor and then yung project engineer na assigned from DPWH, pwede po nila ibigay yung lista kay contractor na sa ganun mo-consider po yung mga tao gusto mag-apply po as laborers. So yung mga, yung mga skilled workers po, mga engineers sa site of the contractor. So, bali, may binigay na din po sa amin si Kap po na para deed of donation po na bali ito po yung kailangan din namin kasi meron po kami Department Order number 229 na nakalagay po doon na kapag ang project po is local roads, hindi po pwedeng mag-acquire ng property si DPWH. So, hindi po namin pwedeng bilingin yung mga properties po na affected ng projects kapag yun pa ay local roads. Pero kapag mga national road projects po, katulad ng diversion roads, bypass roads, widening, that's the time po na pwede kami mag-acquire ng property. Katulad po ng dito sa Daet Mercedes road link, dito po sa may boundary ng Pasig hanggang sa may Mercedes, ongoing po ang process ng pag-acquire po ng property naman.
magbayad dun sa mga affected na customers. But since ito pong dinidiscuss natin project is local projects, hindi po kami allowed na mag-acquire ng property. So dahil na rin po, upon completion, turn over po ito sa concerned local government units or sa barangay po, since sila po ang end user. So may concern po dun sa isa nating project dun sa Poropuno, para po may note natin. Actually, kanina, prior ng aming meeting, natin, nag-usap-usap kami ni Sir yung nakasal sa kung pwede daw ay may solar. Kumbaga, Bali po, most road projects naman po namin is may kasama pong solar lights. Yung ano kaya ka? Yung tubig ka? Nawasa ba? Ayan mo, ako naman yan. Mamaya tayo. Wow. Sabi ko yan. Water district din. Sir, engineer, kasama po ba yung tulay doon? May tulay kasi doon. Main road sa main road. Sa Mendo. So, doon May ano po? alam mo, May... at mag-usapan natin yung mamaya. Dito lang tayo sa ano po. Dito lang tayo sa... Kalsada. Pasada lang. Kasi ito lang ang concern. Kalsada. So wala na ano po. Wala man na kontra. Ay, wala. Masaya kami. Kasi... Ayun lahat ano. Nakayon lahat. Gusto talaga namin, nung last year kasi, pumunta po kami doon. Sasakyan kasi ay. Napakaswerte nyo, di ba? Yes. Kasi nga. Anyway, kung usapan natin na mamaya, kung meeting tayo, wala na si DPWH. Malalaman niyo yung mga plano natin. Yung mga programa ng barangay, malalaman niya. Nasa bantarang ako naman ang magpo-program noon. Kaya after dito, may consultation pa rin tayo. Pero barangay project na yun. Kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, wow. Sige wala naman na kontra. Ang kagandahan ko, para sa inyong halaman mga kabarangay ko, prior niya, last year pa, actually, ayaw ko nang mag-ano, kaya sa mga sanang wala nakakarinig, wala ginagaling ng taga-DPWH. Pero hindi man yung opportunity na mangyayari kung wala man initiatibo ng tao. Ayaw ko sabihin, unang trabaho namin yan. Trabaho namin yan ng mga barangay official o ng local official para po sa nangailangan. Ano po? So, inuna ko kaagad ang date of donation. Kaya may hawak na si engineer, ang magandaan, may date of donation na agad. Yung may-ari ng lupa. Hingihan ko na yan. Hingihan ko kaagad dahil alam ko, sabi ko may usapan na kasi kami kung saan galing yan ang fund na yan. So, kasi next project naman tayo. Bali may dagdagan ako po dun sa ng project. Ay, sige ako. So, kahit may nabigay na po sa aming dito donation po si Kap Ana po. So, maganda po yun. And then, in addition to that po, may papapirmahan din po kami ng mga permit to enter po dun sa mga may-ari po, mga residente po mismo dun sa area, yung mga ari ng bahay. Bali, itong permit to enter naman po is proof lang namin na pinapayagan niyo po kami kapag magsa-survey po, kapag magkakandak ng take out or kapag during construction na po. So ito naman po is hindi ng mga lugar na pinukuhanan po namin yung property niya. Para lang po walang issue ng trespassing sa site po namin. At least may hawak po kami kung permit na enter. Proof po na pinapayagan nyo kami pumasok dun sa area during construction. And then, ano na lang din po, during implementation po, if ever po may mga concerns po kayo, may mga problema po na-encounter during may mga na-observahan po kayo problem during implementation, i-refer na lang po sa barangay nang sa ganun po si barangay is may relay po sa amin sa office nang sa ganun matap po namin yung project engineer na assigned at mabigyan po ng action. And then, before na po mag-start yung implementation, may pre-construction meeting na po. So, if ever po may mga concern kayong hindi pa naiisip ngayon, at naisip nyo sa mga susunod, pwede nyo pong i-raise during that meeting. So, ito po permit to enter po is ibibigay po namin sa inyo. If magarmahan nyo po ngayon, okay po, or hindi pa po,
pwede naman po i-submit dito sa barangay. Sa barangay na lang po namin ito. Then, proceed na po siguro tayo sa next project. Bali, yung next project po natin is rehabilitation of Nia Road, allowing how to Kalintaan, Talisay, Camarines Norte. So, bali, ito po mismo ang Nia Road natin sa may tapat ng barangay, papuntang Kalintaan. So, may mga portion po dyan, basic initial inspection po namin, may mga portion po dyan na medyo, ano na po, sira-sira na. So, yun po, isi-rehabilitate natin. And then, kasama po dito yung Barangay Kalintaan. So, may separate consultation mo po kami sa Kalintaan. So, ito po is rehabilitation lang. Bali, kung ano po yung existing na kalsada, i-remove namin and then i-replace po. So, wala po kasamang widening ng width ng kalsada. So, rehab lang po. And then, installation po ng mga safety features like street lights, if kailangan po, and then yung mga guardrails po sa gilid. So, isama po yung sa magiging scope ng project. So, katulad po ng isang project, yan po is for survey pa din po sa mga susunod na araw. So, magkikipag-coordinate na lang po kami sa barangay kapag magkakanak po ng survey. So, same po if may tree cutting, if may mga punong tatamaan, ganun din po ang process ng DPWH. And then, same po dun sa mga gusto magtrabaho for the project, 30% po ng labor is kukunin po dito sa akin. So, yung amount po nun is 20 million and yun po. Yung mga Actually sila din ang city. Pero ano na, doon po sa tatlong bahay lang naman niya, harapit po sa ano niya. Dumating kami niya. Okay lang niya. bali kayo lang hindi po makikita. Oo, yun. Ako na bahay niya, hindi niya. So, ano na nila. May mga iba pa pong concern or may mga tanong pa po. Kaya dito sa project lang na ito ha, pag-usapan natin yung tulay, tatubig. Pagkas na lang din kami kapag mag-survey po kung alam Tapos, mo. tapos, So, bali ano po pala ano po, since ngayon po is ongoing yung planning namin, and then target po namin is magkaroon po ng early procurement of a big boss oil as November. Ngayon po, nasa ganun first quarter po ng 2027 is ma-start po yung implementation. So, yun po yung target po natin. Asa next year? Next year. Next year pa start. Kasi ang budget po na is for 2027. Pero ongoing na po kami ngayon para sa ganun, paperwano po yung GAA, proceed po agad sa implementation. So may tanong pa po? And then if wala po palang objection dun sa dalawang projects, may papaperwahan po kaming certificate of no objection kay CAP na ano lang po na walang objection yung barangay and yung mga residents dun sa project po. Take care.